Hindi na muna tuloy sa October 13 ang kauna-unahan sana nga Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito ay matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang mga batas kaugnay ng seat distribution sa rehiyon. Samantala nakatakda namang iproklama ngayong Huwebes ng COMELEC ang mga papalit sa napakanting upuan ng Duterte Youth Party List matapos kanselahin ng tuluyan ang kanilang registration. Ang balitang ito ni Naomi Almojano. Walang eleksyong magaganap sa October 13. Ito'y matapos ilabas ng Korte Suprema ngayong Miyerkules, October 1, ang desisyon nito sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 na nagsasabing 73 seats ang pupunan sa eleksyon. At ang bagong batas na BAA No. 77 na nagmamandato namang 80 seats ang dapat nilang sundin. Bangsamoro Autonomy Act No. 77 is declared unconstitutional and the injunction against it is made permanent. In consideration of the circumstances of these petitions, we likewise declare Bangsamoro Autonomy Act No. 58 unconstitutional. Ayon sa desisyon, nilabag ng BAA 77 ang Voters Registration Act. For violating Section 5 of the Voters Registration Act, which prohibits any alteration of precincts once the election period has started. Naipasa kasi ang BAA 77 noong August 19, 5 araw matapos magsimula ang election period noong August 14, habang August 28 naman ang maisabatas ito. Binibigyan ng Korte Suprema ang Bangsamoro Transition Authority ng hanggang October 30 para pagdesisyonan ang pinal na distribusyon ng parliamentary seats. Habang inatasan naman nito ang COMELEC na isagawa ang BARM parliamentary elections sa susunod na taon. COMELEC is directed to promptly proceed with its preparations and conduct elections not later than March 31, 2026. Habang sinabi naman sa pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na malinaw na wala ng batas na ipinapatupad o dapat sundin kaugnay ng eleksyon, lalo na sa paghahanda para sana sa kauna-unahang parliamentary elections. Dagdag pa niya, nasa kamay na ng pamahalaan ng rehiyon ang mga susunod na hakbang. Samantala, halos 5 buwan matapos ang 2025 midterm elections, kinansela na ng COMELEC and Bank ang registration ng Duterte Youth Party List. Anila, void ab initio o walang bisa ang registration simula pa lang dahil bigo itong sumunod sa kriteria ng komisyon pagdating sa party list accreditation. Matatanda ang nasa mahigit 2 milyong boto ang nakuha ng partido noong May elections at 3 congressional seats ang nakalaan sana para sa kanila. Pero dahil sa mga nakabingbing kaso, sinuspindi muna ang kanilang proklamasyon at kinansela ang kanilang registration noong Hunyo. Kasunod nito, sinabi ng komisyon na sa Huwebes, October 2, nakatakdang iproklama ang papalit sa 3 na bakanting congressional seats ng partido. And therefore, doon naman po sa mga nasa taas, ang tanong, yung bang entitled, yung bang nakakuha ng 2 seats na, ay entitled pa na mabigyan muli ng dagdag nila. Hindi naman muna pinangalanan ng poll body sino-sino ang mga ito, mula anong partido, o kung bababa o magdadagdag sa mga nauna nang naiproklama. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.